Purihin po natin ang Panginoon. Nagsabay na po kami. Mahihayin po kasi talaga ako. Hindi lang halata. Yung pong pagtayo dito ay expected ko naman sapagkat isa po kami sa pinaboran ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat siya'y sumasagot sa ating mga dalangin. Sapagkat maliit na bata pa po ako ay meron akong awit sa aking puso na naging dalangin ko. Hanggang sa ngayon ay patuloy na dinadalangin ko sa Panginoon. Yun po ay nakasulat sa mga awit. 51 verse 10 na nakalagay doon ay, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng kusang Espiritu. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung dalangin na yun ay patuloy na dinidinig ng Panginoon na makapanatili sa Kanyang presensya sa araw-araw ng aking buhay. Tulad nga po na sabi ko kanina na isa kami sa pinaboran ng Panginoon. 2019 po ay 2018 po kinasal kami. So 2019 nagbuntis po siya, subalit ectopic po kung tawagin, yun po yung nasa labas ng matres yung bata. Kagalakan po lang po na patuloy na makapanatili sa Kanyang presensya. Dumating yung ganong bagay, bagamat nakakalungkot, subalit patuloy ang Panginoon ay nariyan na kumikilos sa ating mga buhay. At iyon po yung bagay na naging pagsubok sa aming pananampalataya na dahil yung pong ganong kaso ay sa mga ilan po ay nauulit at sa iba po ay hindi na nagkakaroon ng anak. Kaya sa amin ay labanan na habang nag-aantay sa Panginoon ay naroon din yung kaaway na ilalagay sa iyong isipan na wala na. Pero pag-asa, laban sa pag-asa na alam mo ng Diyos ay kumikilos sa aming buhay na sa bawat oras na siya ay kasama namin. At doon ko na patunayan na ang Diyos ay hindi lumalayo, kundi patuloy niyang sinasagot yung dalangin ko na makapanatili sa Kanyang presensya sapagkat sa bawat araw ay patuloy Kanyang palalakasin na patuloy niya pinapaalala na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
At siya'y makagagawa ng mga bagay na higit sa ating mga iniisip, higit sa ating inaakala. Habang panahon nga po ng pag-aantay ay totoong labanan po para sa amin sapagkat yun nga po na palaging dumarating sa isipan mo na paano na yung inaantay mo, hindi ka na magkakaroon. Subali, salamat sa Panginoon na patuloy siyang nagpapasakdal ng ating mga pananampalataya. Hanggang sa lumipas po ang mga panahon, 2023, tinawag po kami sa Moro. Ako po, sapagkat siya po ay minsan hindi nakaka-attend ng Friday. Ako po, isa po ako doon sa tinawag sa Moro na idinalangin na isa ako sa mga magkakaanak. At yun ay yun ay pinanghawakan ko sa Panginoon. Sa panahon nga ho ng pag-aantay, ako po ay sumasampalataya sa Panginoon. Na gabi-gabi po, pinapatungan ko yung tiyan niya. Lagi ko sinasama ang banal na dugo ng Panginoon. Patuloy na may buhay sa banal na dugo ng Panginoon. 2020, yun nga po, lumipas ang mga taon. Then, 2024, dumating yung 2024. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at gano'n na lang yung kagala ako na sinagot po ng Panginoon yung aming dalangin. Siya po ay nagbuntis. 2025 lumabas po si Anya. Yun po ang pangalan niya na Anya ay yun po ay ibang version lang ng pangalang Ana na sa ibang kahulugan ay grace. At sa iba pong kahulugan ay God has favored me sapagkat kami ay pinaburan ng Panginoon na magkaroon ng isang biyaya na patuloy na sa amin ipagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay sumasa bawat isa at siya'y tumutugon sa lahat ng ating mga dalangin. At iyon po ang kinagagal ako sa Panginoon na patuloy na ang Diyos po ay sumasagot sa ating mga dalangin. At sa panahon po ng pag-aantay ay lakasan po natin ang ating loob sapagkat kumikilos ang Diyos. Minsan hindi po natin nararamdaman subalit kumikilos ang Diyos. At sa pag-aantay po na yan ay may tinuro po ang Diyos sa akin, especially sa akin po na yung lubusang pagtitiwala na ang lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos sapagkat siya'y makapangyarihan at walang anumang kasamahan sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon. Nung last week po na nagpapataw-taw po sila Marian, dun po sa sulok, nakakaramdam ako na sabi ko, bakit parang kami na yung susunod? Kahit hindi ko po alam. Pero nung pauwi na po, kinukulit ako ni No, pacheck mo yung sugat mo, sabi ko. Saka na sa susunod na, kaya po ayaw ko. Kasi baka makita po ako ni Doc. Baka po sabihin, ay kayo na yung susunod. Totoo nga po. Kasi po, nung linggo ng gabi po, tinawag ako ni Noah, sabi niya, may papakita ko sa'yo. Tapos pinabasa niya sa akin yung chat ni Ate Bebe na kami nga daw po yung magpapatato. Sabi ko, kaya ayoko magpakita kay Doc eh. Pero po, nung sisimulan ko po, nung kinasal po kami, December po, 2018 po, nag-aaral po ulit ako noon. Hindi ko po, sa amin po dalawa, magkaroon o mabigyan po agad or hindi po ng anak, okay lang kasi nag-aaral pa naman po ako. Pero po, bago po yung ectopic, March po, na-delay po ako. So, nakaramdam na po ako na
parang buntis ako kasi hindi naman po ako nade-delay pero na-delay ako 2 weeks na. So, nag-PT po ako noon, malabo po yung isa. Tapos, after 1 week, nag-PT po ulit ako, malabo pa din po yung isa. Kaya po, nagpa-check up po ako noon, ayun po, sabi, buntis nga po ako. Pero, kasi pinag-bed rest po ako noon, 2 weeks po bed rest. Pero umatin po ako ng morong kasi sabi ko, bed rest pero attend ako. Kung ibibigay mo, ibibigay mo. Kung hindi, hindi. Kaya po noon, April 21 po, linggo, worship po, nakakaramdam ako. Sabi ko, bakit parang yung underwear ko basa? Pumunta po ako ng CR, nakita ko, puro dugo na yung underwear ko. Bumili po ako ng napkin, tapos inantay ko po na matapos po yun. Pero may kirot na po dun sa puson ko. Bumikirot na siya, tapos may mga dugo na nga po. Sinabi ko yun sa kanya, pagkatapos sabi ko, dinudugo ako, tapos masakit yung puson ko. Tapos po, tanong niya, kaya mo ba? Kaya ko pa. Umuwi po kami. Tapos po nun, nahiga po ako. Tapos hindi ko na po siya kaya. Dinala niya po ako sa ospital po nun. Tinanong, buntis ka ba? Sabi ko, buntis po. Ganun. Sabi, sige, magpa-ultrasound ka. Doon po, nung nagpa-ultrasound po ako, bago po i-ultrasound, sabi, umihi ka muna, para pag-ultrasound, kailangan kasi walang ihi na sa pag-ultrasound kasi transb po yung gagawin. Pag-ihi ko po, naramdaman ko po na may lumabas po na buo. Tapos tinignan ko, puro dugo na po yung bowl. Tapos po, pagpunta ko doon, in-ultrasound ako, ay walang makita. Sabi ko, sabi po buntis ako, pinakita ko yung ultrasound. Sabi, ay oo nga, buntis ka, pero wala akong makita. Sabi po nung nag-ultrasound sa akin. Tapos po, edi umuwi po kami. Pero po noon, nawala na yung kirot nung puson ko, pero tuloy-tuloy pa din po yung dugo na lumalabas sa akin. April, kinabukasan po, punta kami ng Morong, pinapunta po kami ni Mama sa Lensa. Sabi, dito kayo magpa-check up. So, nagpa-check up po kami. Sabi po nung doktor, yung lumabas sa'yo, yun na yun. Malungkot po yung araw na yun kasi mismong araw po na yun, birthday niya po. Kaya sabi ko, okay lang. Malungkot pero okay lang. Kasi sabi ko, kung ibibigay niya. Hanggang sa nagbuntis po ulit ako, September po. Na-delay na naman po ulit ako, 2 weeks, sabi ko. Ganito yung una kong naramdaman nung una. Nagsusuka po ako sa gabi. Tapos, delay, sabi ko. Nag-PT po ako, malabo po ulit yung una. After 1 week po ulit, nag-PT ako, medyo malinaw na po. Pero hindi po agad ako nagpa-ultrasound po nun. Kasi sabi ko, baka ma-disappoint na naman kami, hindi magtuloy. Sabi ko, saka na lang, pagka malaki na yung tiyan ko. September 16 po, week po ng exam namin yun. Wala pong pasok, September 16, suspended po. Nakalimutan ko po kung bakit suspended po. Pero, ayun po, umaga, nag-aalmusal po kami. Sumakit po yung tagiliran ko. Sabi ko, sa atang tagiliran ko, mahihiga ako. Natulog po ako, gumising po ako, tanghali, nag-asikaso po ako ng pagkain namin. Habang kumakain, sumakit po ulit yung tagiliran ko. Tapos sabi ko, tutulog ulit ako kasi masakit ulit eh. Hanggang sa gabi, nakakain po kami ng gabihan, patulog na po kami, sumakit na naman po siya, sabi ko. Sobrang sakit, umiyak na ako, sabi niya, dadalhin na ba kita sa hospital? Sabi ko, sige, dalhin mo na ako. Kaya po, 9 or 10 p.m. po, dinala po ako sa hospital ni Noah.
Tapos po, doon, tinanong, buntis ka ba? Sabi ko, buntis po ako. May ultrasound? Wala po, sabi ko. Hanggang sa, sige, dyan ka muna. Pinahiga po ako dun sa may pasyente. Parang magkasama po kami. Kasi nga po, titignan po ako. Tapos dumating po yung doktor, pero ang layo niya po sa akin. Sabi niya, ay, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, masakit po yung tagiliran ko. Sabi ko, di ko na po kaya, Dok. Sabi niya. Sabi ko pong ganun. Sabi niya, ay, wala kaming surgeon. Sabi ko, hindi mo pa nga ako chinecheck. Pero sinabi mo na agad na walang surgeon. Kaya sabi ko, ano kaya yun? Walang surgeon. Pinalipat po kami, pinapili kami, PGH or RMC po. Pero dinala po kami sa RMC po. Doon po, chinek po ako. Nagagalit yung doktor kasi doon po sa may referral po, appendicitis po ata yung nilagay, pero ayaw nilang maniwala kasi sabi, anong masakit sa'yo? Sabi ko sa tagiliran po, anong parte? Taas, baba, gitna? Sabi ko, buo po, masakit. Sabi ko. Sabi niya, ay, hindi to appendicitis. Ilang doktor po yung nagtanong sa akin, kinapa po yung ganito ko, kung ano yung masakit. Sabi ko nga po, lahat masakit. Hanggang sa, ayaw nilang maniwala. Chinek po ako, nag-PT, tapos sa dugo, buntis nga talaga. Hanggang sa umaga na po kasi parang 12:00 pa po kami nandun sa RMC. Umaga, dinala po kami sa may OB ward. Chinek po ulit ako kung talaga bang buntis po ako. Ayun po, positive po. Yung ihi po na pinasa namin nun, sabi ko sa kanya, yung ihi ko may dugo na, sabi ko. Sabi niya, okay lang yan siguro. Pinasa namin, ayun, may dugo yung ihi ko. Tapos po nun, pinaalis siya kasi yung kinuha pong dugo sa akin, ipapacheck po sa may Quezon City po ata na laboratory po yun. Kaya po wala siya nun. 8 a.m. dinala po ako sa may pag-ultrasound kasi nga po, hindi po alam kung ano po yung meron sa akin kasi sabi ko lang po masakit yung tagiliran ko. Noon po, na habang inaantay po yung doktor na mag-check sa akin, nasa wheelchair po ako, may isa po doon bantay, sabi ko, ate, naiihi po ako. Sabi niya, sige, ihi ka na. Sabi ko, hindi ko po kaya. Dinala niya po yung wheelchair sa tapat ng pinto. Sabi niya, sige, kaya mo na yan. Ihi ka na, sabi ko. Hindi po ako tumatayo. Sabi ko, ate, nahihilo po ako. Sabi ko, ha, nahihilo ka? Opo, ate, nahihilo po ako. Hindi ko po kayang tumayo. Tapos po, bumagsak po yung ulo ko. Napaganon po ako. Pagdilat ko po, kasi nablangko po, wala po akong naaalala. Taas po ng ulo ko, yung kasama ko po, nagpapanik na, tumatawag po sa doktor, sabi niya, Dok, yung dinala niyong pasyente dito, nahimatay na. Tapos po, pagbagsak po ulit ng ulo ko, nandun na po yung mga doktor, nagpapanik na po sila, na doon, tapos bumagsak po ulit yung ulo ko. Ilang beses po kasi ako hinimatay nun. Tinatakbo na po ako, sa wheelchair ako. Lakad-takbo po yung doktor, tsaka po yung nagtutulak ng wheelchair. Kasi sabi, nahihimatay na nga po ako, hindi na po nila ako makausap. Hanggang sa pinahiga po nila ako, lalagyan po ako ng catheter, tinawag po yung bantay ko. Wala na po siya nun kasi pinapunta na po siya ng laboratory. Ang nandun po yung mami ko po. Tapos, pinapagalitan siya ng doktor habang nilalagyan akong catheter. Sabi, Mami, wag mo nang basahin yan. Emergency na. Wag mo nang basahin. Hindi ma-opera yung anak mo pag di mo yan pinirmahan. Ganun po. Hanggang sa, dinala po ako sa operating room. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin sa akin. Pero, kinakausap ko po yung Panginoon nun kasi sabi ko, sa isip ko, mamamatay ako. Kasi ang mensahe po nun nila, Brother Boy,
ang labanan nasa isip. Kailangan magkaisa yung spirit, soul, and body and mind. So sabi ko, yung sa kaloob-looban ko, alam ko, ligtas ako. Pero sa isip ko, ang bulong ng kaaway, mamamatay ka. Mabubiyuda yung asawa mo. Hindi ka makakalabas dyan. Kaya sabi ko, Lord, hindi ito yung narinig ko. Sabi mo, hindi ka naparito para pumatay, naparito ka para magbigay ng buhay. Kasi ayun po yung mga mensaheng naririnig ko that time. Ayun po yung pinanghahawakan ko. Sabi ko, hindi ako pipikit hanggat hindi payapa yung isip ko, hindi nagkakaisa yung kaloob-looban ko, yung isipan ko, hindi ako pipikit. Kaya tinurukan po ako ng anesthesia sa likod, hindi ako pumipikit hanggang sa biglang nawala yung isipan na, yung bulong na mamamatay ka. Di ka na mabubuhay. Ganun. Pumikit po ako. Kasi, ayun, yun po yung ko sa Panginoon. Hindi ako pipikit hanggat hindi payapa yung isip ko. Hanggang sa nagising po ako, sabi ko, parang kinakalikot yung tiyan ko po, pero may nakaharang po siya. Kinakalikot. Sabi ko, pumikit po ulit ako. Pag dilat ko po, may nilalagay na sa ganito ko. Di ko po alam kung dextrose or dugo. Kasi pares po yan eh. Meron. Dextrose at saka dugo. Di ko lang po alam kung saan banda. Tinanong ko po yung naglalagay. Sabi ko, ate, ano pong nangyari? Sabi niya, tinanggal yung isang fallopian tube mo. Tinanggal yung baby mo. Sabi niya gano'n. Nung time na po yun na nasa ospital, parang hindi pa po nagsisig-in sa sarili ko na nawalan po ako ng anak sa pangalawang pagkakataon. Na-realize ko po yun, nasa bahay na po kami, gabi-gabi, iniiyakan ko siya. Sabi ko, baka hindi na kita mabigyan ng anak. Ganun. Ayun po yung umaano sa isip ko. Lagi niyang sinasabi, hindi, bibigyan tayo. Ayun po, kaya sa ilang taon po, malungkot na wala kang anak. Malungkot na sa pangalawang pagkakataon, nawalan ka na naman ng anak. Pero dumating po yung 2023. Ang mensahe po ni sister nun, lahat ng walang anak, mabibigyan ng anak. Yun po yung pinanghawakan ko na bibigyan ako ng anak. Kaya nung time na nag-aantay na mula 2019 hanggang 2022, malungkot, 2023, naging positive po yung isip ko na mag-aantay ako na magkakaroon ako ng anak. Kasi sinabi niya, magkakaroon ako ng anak. Na lahat ng nanghihingi ng anak, mabibigyan ng anak. Hanggang nagtrabaho pa po ako, 2023. Bago po ako mag-resign kasi palipat po ulit ako ng trabaho. Ang tatanong ko ng mga crew, Ma'am, ba't ka magre-resign? Sabi, hindi, mag-aanak na kasi ako. Pero sa akin po, po yun, sinasalita ko lang po, pero hindi pa naman po nangyayari. Sinasalita ko lang para po mangyari na magkakaanak ako. Kaya sabi, mag-aanak ka na? Oo, mag-aanak na ako kasi gusto ko bago mag-30 years old, magkakaanak ako. Kaya sabi ko, kaya ako magre-resign, mag-aanak ako. Pero po, nag-apply na po ako. Inaantay ko na lang po yung tawag. June po, last week pala ng May, iba na ulit yung nararamdaman ko. Hindi na po kasi regular yung menstruation ko, kaya hindi ko na po alam yung takbo nung kung kailan ako delay, kailan hindi. Nag-PT po ako. Malabo po. After 2 weeks, nag-PT ako. Malinaw na siya. Tapos, June na po yun. June 17, nag-ultrasound po. Ayun po, buntis na po ako. 2 months po ata mahigit. Buntis po ako. Kaya, kung nung ilang taon, malungkot ako na nag-iintay, 2023, binigyan ako ng sagot ng Panginoon na lahat ng walang anak, mabibigyan ng anak. Kaya sinampalatayanan ko po yun.
na mabibigyan po kami ng anak. Pinanghawakan ko yan. Nag-iintay po ako ng masaya kasi alam ko, magkakaanak ako. Kasi yun yung sinalita niya, magkakaanak ako. Kaya po ayun po, buntis na po ako. Na hanggang sa magkakaroon po ng crusade sa Baguio, January po, katapusan. Ayun din po yung EDD ko, katapusan na yung EDD na mga anak ako, katapusan. Kaya sabi ko, sabi namin ni Noah, sana bago mag-crusade sa Baguio, mga anak ka na. Sabi ko, sana nga para may kasama. Sabi ko pong ganun. Hanggang sa January 13 po, na naginip ako. Dun sa panaginip ko, tinatanong po na, kailan ka nanganak? Sabi ko. Ang sumagot po nun, midwife na, Sabado, alas 10, nanganak ako. Kaya po yung Sabado, kinuwento ko po yun kay Noah pagising ko, na naginip ako. Sabado daw ako nanganak. Sabi niya, baka Sabado ko manganganak. Sabi ko, hindi ko alam. Tapos, January 14 po, Martes, check up ko po. Nung chinek po ako, 2 cm na, sabi, ay baka hindi ka abuti ng January, ng Sabado po. Kasi 2 cm na. Hanggang sa, ayun po, naglalakad po ako, umaga hapon, kasama ko siya. Pero inaasar na po ako, ay, Sabado ka manganganak kasi yun yung napanaginipan mo, Sabado ka nanganak. Kaya po nung January 18, totoo po, Saturday, nanganak po ako ng isang babae. Purihin po ang Panginoon. Pinagpapasalamat ko din po kasi po, nakadumi na po siya sa loob, kaya po na CS po ako. Pero nung minonitor po siya, wala pong infection kahit ang dami niya pong nanong dumi niya. Kaya salamat sa Panginoon. Iningatan niya pa din po yung anak ko na hindi magkaroon ng infection. Salamat po. Ang dahil sabi ko, for God is great and greatly to be praised. Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory to God. Anuwalhati ang Panginoon. Ang tagal naging tayo pa magkaanak, ngayon binayaan. Keep on with your faith. Focus your faith on Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!